Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala uli si King Coffee at welcome muli sa aking channel. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay kung halimbawa mas mahirap na trabaho dyan sa Pilipinas o dito sa abroad. Pinas ko naman kasi na-experience magtrabaho dyan sa atin, saka dito. Sa ngayon, nandito ako sa abroad, dito sa bansang Saudi. Depende naman kasi sa kung anong klaseng trabaho meron ka. At yan ang pag-uusapan natin sa araw nito. Kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo ha. Kwentuhan lang para mas maintindihan nyo ang sasabihin ko. Alam mo na, yung nagtrabaho tayo sa Pilipinas, di ba? Halos wala na natitira sa sahod natin. Nandyan yung kulang na kulang talaga. Kasi kung halimbawa single ka, sa luho mo pa lang, ubos na. Tapos kakaltasan ka pa ng kumpanya. Tapos pag nag-OT ka, kulang pa. Kulang pa yung OT sa'yo. Kulang na nga sa oras, kakaltasan ka pa minsan. Pag halimbawa late ka, automatic may kaltas ka na. Pero pag nagdagdag ang oras mo, sumobra, thank you lang. Yun ang madalas na pagkakaiba. Pero pag nandito ka naman sa abroad, yan, nakikita mo nga, tatrabaho ka, pero yung kita mo, mas sakto. Baga mas nakukuha mo yung gusto mong kita kaysa dyan sa atin. Ang magiging pagkakaiba nga lang talaga, marami kang sakripisyo dito sa ibang bansa. Nandyan yung kultura. Siyempre, iba yung kultura ng kinalakihan natin. Tapos may pressure ka pa sa trabaho. May pressure ka pa sa Pilipinas, yung mga naiwan. Yan, mga ganyan ba? Minsan ang hindi natin maiiwasan yung halimbawa, yung trabaho dito talagang nakakapagod sa nakakapagod. Pero kung isipin mo naman yung kikitain mo, kumpara dyan sa Pilipinas, dyan sa atin, pagod ka na, wala pa. Diba? Ang mas nakakalungkot pa kasi nito, yung halimbawa may mga holidays dyan sa atin, may mga holidays na hindi natin na pupunuan. Nandito tayo, nag-iisa, pero kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Ika nga nila. Pero sa totoo lang, peras mahirap peras ang mahirap. Yung nagtatrabaho ko sa Pilipinas, saka yung nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa, yan, ganyan, yung mga nakikita nyo, ganito ang trabaho dito. Although nag-iisa ka lang, pero isipin mo na lang yung kikitain mo dito sa ibang bansa kumpara dyan sa atin. Yun na lang ang paglalabanan mo. Yung homesick, nandyan na yan, hindi na mawawala yan. Sa ngayon, hindi ka naman ma-homesick na kasi may internet naman, may video call. Diba? Saka dito, hindi pressure ang trabaho, yung pressure na as in na pipilitin ka. Kasi dito talaga, kumbaga, bilang OFW, ang madalas iniisip ng iba, tinatapos ang kontrata, hindi ang trabaho. Kasi ang trabaho, nandyan lang naman yan oh. Ganoon lang naman yun. Dito kasi talaga, sakripisyo lang ang kailangan. Yun ang mahalaga para matupad mo yung pangarap mo para sa iyo at saka sa pamilya mo. Kailangan mo yung sacrifice ang sarili mo kasi maraming umaasa sa iyo. Kaya mas maganda pa rin yung nandito ka sa ibang bansa, hindi katulad dyan sa atin. Sa atin kasi nandyan na yun, nandyan na lahat, kumbaga matutuwa ka. Pero dito kahit papano makokontrol mo ang sarili mo, makakatulong ka pa sa pamilya mo. Yun naman ang mahalaga, ba't tayo nandito para sa pamilya. Tulad ko, kaya ako nandito para sa pamilya ko. Kaya ganoon din kayo. Ngayon sa mga nagbabalak abroad o mag-abroad, isipin nyo na lang, kailangan una-una dahil gusto nyo. Kasi kung hindi nyo gusto, wala, baka ma-homesick ka talaga kahit sabihin mo may internet pa o libangan. Kaya ang mahalaga dahil gusto mo. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat nga pala sa panonood. Huwag nyo kalimutan, King Coffee nga pala uli. Hanggang sa susunod na video ha. Paalam!